Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Tuesday. And as you know, itong week na ito, tinatapos natin yung month ng May and nung Sunday lang nagkaroon tayo ng Day of Pentecost and karamihan sa inyo ay nabaptize ng Holy Spirit. And then some of you, maybe first time nyong marinig yung about sa Holy Spirit, hindi nyo po kailangan maging anxious. Kayo po na hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit nung Sunday, hindi nyo kailangan ma-disappoint, hindi nyo kailangan maging anxious or magmadali sa pagtanggap sa Holy Spirit. Yes, priority siya, kailangan natin siya, pero hayaan mo lang na yung Holy Spirit ay mag-flow para sa inyo. That's the reason why we started talking about yung ministry of the Holy Spirit. And actually, yung magiging topic natin today is this one. Why do we need the Holy Spirit? Kung meron kang book ng The Ministry of the Holy Spirit, you may even open it sa page 77 hanggang 81. Makikita mo yung kabuuhan ng explanation doon sa ating book. And talking about this book, importante po na itong week na ito, i-check natin yung kalooban natin, whether we have the Holy Spirit or whether nandun pa lang tayo sa process. And then ini-invite natin na yung Holy Spirit ay pumasok sa ating buhay. Pero let me ask you something, and you may even write dito sa comment section, okay? I want you to participate sa program natin. But let me ask you something. If I am going to ask you this question, itong question ng title natin, why do we need the Holy Spirit? Specifically, why do you need the Holy Spirit? Ikaw po, ano pong isasagot ninyo? What would you answer? Why do you need the Holy Spirit? Please, pa-comment po dito sa comment section. You may even pause this video and you may even write yung comment nyo po dyan sa comment section. And let's participate para hindi lang po basta nakikinig, but pinapagana nyo rin po yung isip ninyo sa programs natin. So why do we need the Holy Spirit? Why do you need the Holy Spirit? Why do I need the Holy Spirit? So maraming pwede kayong isulat diyan. You may even write there. It's all about yung dahil sa guidance, direction, which is absolutely. Hindi ko pa man nababasa yung mga comments ninyo diyan, pero I know na tama lahat ng isinulat niyo po diyan. Tama na para siya sa guidance, tama na para siya sa direction, tama lahat po ng sinulat niyo diyan. Walang doubts tayo diyan. Pero one of the main reason kung bakit kailangan natin ng Holy Spirit is itong Bible verse na ito, nakasulat sa libro ng Roma, chapter 8, verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Sa madaling salita, hindi ka pag-aari ng Diyos. Isa sa madalas na naririnig natin sa mga religious conversation is yung term na lahat is anak ng Diyos. Pero nandito na po ako to break itong thoughts na lahat ay anak ng Diyos. Hindi po lahat ng anak ng Diyos. Kasi katulad ng sabi dito, ang pag-aari lang ng Diyos, yung properties lang ng Diyos, is yung mga taong may Holy Spirit. And siguro, you even claim, please, hindi ako nandito to put doubts sa isip ninyo. If you really have the Holy Spirit, even si Paul, minimake sure niya nga dito, opo, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya dito, kung totoo na nga. Okay? Sabi niya, I'm not putting doubts, pero kailangan mong i-check yung sign. Ano yung sign na may Holy Spirit ka na? Ang sign na may Holy Spirit ka na, hindi ka na katulad ng dati. Let's read it once again.
Hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. So, guided ka na ng Holy Spirit. Kaya nga tama rin yung sulat nyo dyan about guidance and direction. And isa pa sa reason is ito. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo ay nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga pangako. Interesting kasi dito sa Hong Kong talamak yung utang-utang. And before you even want to borrow something, sometimes, hindi sometimes, but all the time, sasabihin ng bangko sa iyo, saan yung guarantor mo? Kasi if you will not pay, yung guarantor yung magbabayad. So dito, yung Holy Spirit kapag nasa loob natin, siya yung magiging guarantor natin. Ibig sabihin, tutuparin niya. Tutuparin ng Diyos. Hindi pwedeng bumali yung Diyos. Pero interesting kasi even though hindi kayang bumali ng Diyos, sa promises niya, nagbigay pa rin siya ng guarantor. Ano yon? Holy Spirit. Yung Holy Spirit yung guarantor natin na matutupad lahat ng pangako ng Diyos para sa atin. Okay? And yun po yung message natin today. And gusto ko pong gumawa ng prayer before we finish our program. If ever lang po na you can still prepare yung baso ng tubig, kung hindi nyo po na-prepare kanina, mas maganda po na i-prepare nyo po yung baso ng tubig ninyo. And if you want, you may even write yung prayer request ninyo dito sa comment section. Kasi while we say a prayer para sa inyo, ipagpipray natin lahat ng prayer request ninyo. Siguro po, meron kayong prayer request para sa family, meron kayong prayer request para sa health, meron kayong prayer request para sa love life, kahit anumang aspect ng buhay, even yung spiritual life ninyo, you are going to write there sa baba, and then gagawa tayo ng prayer, and we declare na itong tubig na hawak-hawak ninyo would give you strength para magtagumpay sa buhay. It will give you strength para po saan? Para maranasan ninyo yung blessing ng Diyos para sa inyong buhay. But higit sa lahat, is lakas to obey yung salita ng Diyos. Okay? Please, kung ready na po, kung hindi pa, pwede mo muna akong i-pause saglit, and then gagawa na kasi ako ng prayer. Pero sa inyo, pwede nyo po nahawakan yung tubig ninyo. This is the moment of prayer. Panginoong Diyos, in the name of the Lord Jesus Christ, maraming tao na connected sa program namin today na merong pinagdadaan ng situation. Siguro nanonood siya sa akin, na-terminate siya. And naghahanap siya ng bagong employer. Pero ayaw namin na ipag-pray na magkaroon sila ng new employer na basta-basta lang. What we want to happen is magkaroon siya ng employer na kung saan akmang-akma para sa kanya. Magkakaunawaan sila and magkakaroon siya ng time para sa iyo. Siguro yung pinagpipray ko ngayon is yung mga taong merong sakit, nasa ospital. Hawak-hawak rin nila yung baso ng tubig. So, Panginoong Diyos, may you stretch yung kamay mo para pagalingin yung taong ito. And siguro, meron rin tao na nandito na nasa kulungan, nakikinig ng program ngayon. Or siguro naglilinis. Hindi ko alam kung ano-ano yung situation nila. Pero I want you to help them na malagpasan lahat ng pagsubok. In the same way na yung salita ng Diyos sinabi sa amin today, na kapag may Holy Spirit kami ay mayroong tatak ng Diyos. So gusto ko, Panginoong Jesus, na itong mga tao na they are thirsty to receive yung Holy Spirit, matanggap nila today. Nagrepent na sila, ginawa na nila yung lahat, so hayaan mo
na yung Espiritu Santo mo ay mag-flow sa kalooban nila. Mga kaibigan, tanggapin ninyo yung presensya ng Diyos. Binabasbasan ko po yung tubig ninyo. Pag ininom nyo yan, kung may sakit kayo, gagaling kayo. Kung pinanghihinaan kayo, giging malakas kayo. Kung nakaratay kayo, makakatayo kayo. Kung naghahanap kayo ng bagong employer, God will show you yung right employer na tatanggapin mo. Ano man yung pangangailangan mo, maibibigay ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Pwede nyo na pong inumin yung tubig ninyo at maging malakas, maging matatag mula sa tulong ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, sabihin nyo po ngayon dyan, Amen. Amen. Mga kaibigan, hanggang dito na lang rin po. Reminding nyo lang po na tomorrow, meron tayong Bible study sa church. So dahil meron tayong Bible study sa church, you may even bring yung Bible ninyo. Meron tayong 9 a.m. sa Tagalog, meron pa tayong 11, 3, and 9 p.m. sa English. Kung hindi nyo po kayang maging connected, pumunta sa church, maging connected po kayo online. Pero this coming weekend, we are going to finish yung month ng May sa presensya ng Diyos. This is our time schedule. This is our address. Ito rin yung ating helpline. Scan na lang po yung QR code for more information. And if ever po natulungan kayo ng program na ito, please share nyo po yung link para sa lahat. Sabihan nyo sa kanila na sa ending ng program, merong prayer. And then na mag-prepare sila ng baso ng tubig. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Magkita-kita tayo sa church bukas.